Gemini, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading ngayong March 25 to 31, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong 30% discount hanggang March 31, 2024. So, extended yan. If you want to book for a reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Okay, Gemini, let's see what's coming to you this week. Surrender. Let go of limiting beliefs. Be as expansive in your thoughts as your soul is. Oh, ili-let go nyo na yung limiting beliefs nyo, yung mga bagay na sinasabi nyo sa sarili nyo na hindi nyo kaya. I-explore nyo pa yung iba nyong mga kakayanan. Oo. Kasi pag ikaw mismo nag-limit sa sarili mo, ibig sabihin nun, hanggang doon lang talaga yung kaya mo kasi nililimitahan mo na, 'di ba? So, soul's growth. Growth is never easy. Have faith and trust in the journey. So, you are also focusing on your growth, your improvement. So, yung iba sa inyo, nagkakaroon ng spiritual awakening. Ayan. So, mas nagiging aware kayo sa inyong sarili, sa inyong paninampalataya, sa inyong belief system. And alam niyo sa sarili nyo na meron pang mga bagay na kailangan i-work out sa inyo para mas mag-improve kayo as a person in general. Okay? Wow, may abundance. Move with the flow of abundance around and through you. Yes. So I think itong pag let go mo ng limiting beliefs, no? Kasi tinatanggal mo yung limitasyon mo sa sarili mo mas maraming opportunities na darating sa iyo. Okay? Pag sinabi mo kasi, hanggang dito lang ako. Pagtatrabaho lang sa company, ang kaya ko, ang alam ko. So, yun yung sinasabi mo sa universe na hanggang dun ka lang. Pero the moment na sinabi mo sa sarili mo na, no, I can do other things. No, I can make businesses, parang ganon, no? I can explore my abilities. Marami ka pang kayang gawin. So, ibig sabihin nun, sinasabi mo sa universe na, hey universe, i-unlock mo yung mga abilities ko, yung mga kaya kong gawin. So, you are moving with the flow of abundance this week. So, maaring, rin to, ang abundance rin kasi is also abundance of ideas, no? Hindi lang to tungkol sa pera or kung anong resources, but also yung ideas natin. Kasi lahat naman ng mga bagay na nakikita natin ngayon dito sa mundo ay nanggaling sa isang idea, yung mga creation natin, 'di ba? So let's see your overall energy this week. You have the Knight of Cups. Also have the Strength card. I feel like meron kang ipupurso, Ace of Wands. Yung iba sa inyo, meron kayong travel or journey, no? Sabihin niyan, meron kayong i-explore. Oo. Yung iba sa inyo, yung tipong kailangan nyo pumunta sa ibang lugar para may i-research. For example, gusto mong malaman kung maganda ba ang mga materials or raw materials or supplies galing sa Rizal. Oo, halimbawa. So, pupunta ka dun sa Rizal kahit taga Laguna ka, diba? Yung mga ganon. That's part of you learning other things or exploring your possibilities. Oo, kasi sa pagnenegosyo, hindi lang naman yan yung parang, gusto ko magnegosyo ngayon, okay, boom, ito na. Hindi. Nagsisimula yan sa pagre-research, no? Mahabang proseso siya bago siya i-launch. Okay, so I feel like you are in this journey right now na meron kang gustong parang gusto mong magsimula ng isang bagay na very interested ka at ngayon malakas yung loob mo, nilalakasan mo yung loob mo na gawin yan. I feel also that there is someone na nagbibigay sa'yo ng inspiration to do that. So this can be a romantic partner or a loved one, no? Na, halimbawa, mga magulang mo, sinasabi sa'yo na, sige, supportado ka namin. Go, i-push mo yan. Let's see your money, career, finances. You have the Moon. King of Pentacles. You have the Star. And
The Queen of Wands. Okay, so pagdating sa inyong money, career, finances, may takot, okay? Yung iba sa inyo, nag-aalala. Oo, lalo na kung sanay ka na nagtatrabaho ka sa company, meron kang sinusweldo, kinsenos, katapusan, wala ka masyadong iniisip, papasok ka lang sa work and uuwi and that's it. Yung iba sa inyo, kung papasok kayo sa isang negosyo, medyo nakakatakot yan, medyo risky kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa business na yan and ikaw ang magiging responsible for the failure or the success of that business, no? But I see you succeeding. Nakikita ko rito na ikaw ay magtatagumpay. Importante lang na alam mo yung gusto mo, desidido ka talaga, determinado ka, at meron namang nakasuporta sa iyo eh. So, yan yung importante, yung support system. Some of you naman, meron ditong leadership role sa trabaho. Meron ditong parang pinagdududahan yung kakayanan mo. Oo. Posible na kumbaga parang ikaw na yung iniisip na i-promote, pero merong possible na naiinggit sa tabi-tabi at not actually sinisiraan or parang sinasabi na i-reconsider kung ikaw ba talaga yung pipiliin for promotion. May mga ganon. Lalo na kung sila ang interest nila is maaapektuhan. Like for example, itong maninira na to ay isang tao rin na possible na siya rin yung maging competition mo. So syempre, 'di ba? Mas gusto niya siya yung mapili. So some of you may leadership role. Merong transformation sa inyong money, career, finances. Change is coming for a brand new you. Oo. So talagang from tagtuyot, ngayon tagsibol na. Oo. Ang ganda. So, may travel opportunities talaga sa inyo. May opportunity for travel for work or business. Yung iba, attend ng convention, training na mag-enhance ng inyong skills. You also have perspective. So, nagbabago rin yung pananaw mo pagdating sa pera. You are seeing a bigger picture in growing your finances. So, importante na sa'yo ngayon kung saan napupunta yung pera mo. Unlike before, gastos dito, gastos doon. So, ngayon, aware ka na kung ano yung halaga ng pera, no? At kung ano yung maitutulong nito sa'yo kapag ikaw ay marunong na humawak at mag-manage ng pera. Okay, so let's see your love life. Love life naman ng mga Gemini this week. Love life. Okay. The Magician, the Eight of Pentacles. Meron ditong inaayos na relationship. Things are, parang working hard for this relationship. Kasi pwedeng meron dito na may pagkukulang. Tapos, tinatry naman niya na maging better version of this person, no, sa buhay mo. At I think this person is going to cooperate. Para kasing binigyan to ng ultimatum na okay, ayusin mo na. Kasi kung hindi, maaring mauwi to sa hiwalayan or sa conflict. So I think this person is really cooperating with you. So ngayon, you are really working towards pagpapatibay ng inyong relationship. So if you're single naman, meron ditong I see someone na gustong maging close sa'yo. Gusto kang maging kaibigan. Pero siya, ito yung hindi mo inaasahan na may magkaka-interest sa'yo. Kasi parang tahimik lang siya eh. Oo. Pero may gusto siya sa'yo. Gusto niya maging close sa'yo. Passion. Pwedeng nasa trabaho mo yun. Light up your life by honoring your deepest desire. So, ito talaga ina-explore mo ngayon. What you are passionate about. Yan. Ine-elevate mo na ang iyong worth. So, you get what you believe you deserve. It's time to raise your standards. Yes. So, sabi rito, no? Makukuha mo raw kung ano yung pinapaniwalaan mong dinideserve mo. If you deserve na magkaroon ng mas magandang trabaho, you will get it.
You are raising your standards. Kung dinideserve mo, alam mo na dinideserve mo na magkaroon ng isang karelasyon na mas mature or mas, kumbaga ano siya, yung tipong responsible na tao, no? Makukuha mo yon. You just have to raise your standards and value your self-worth, okay? So that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.